Sawang-sawa na ako sa pagiging matigas ng ulo mo. Dapat sa'yong turuan ng leksyon. Galit na sigaw ng mami ni Ava na si Ana. Bakit, mami? Naging ganito ako ng dahil sa'yo. Kung nandito lang sana si daddy, hindi sana ako magiging ganito. Kung hindi mo sana siya inutusan para bumili ng luho mo, hindi sana siya magdidisgrasya at mamamatay. Ginusto ko bang mamatay ang dad mo? Alam ko ba na maaaksidente siya ng araw na yon? Bakit akong sinisisi mo? Walang may gusto sa nangyari kaya tumigil ka na sa kakasisi sa akin. Ipapadala kita sa probinsya para magbago ka. Para matutok sa buhay nang matutok kang magkaroon ng mabuting asal. Gigil na umakyat ng kwarto si Ava. Sa tingin niya, nasagad na niya sa galit ang kaniyang ina. At kapag nagsalita pa naman ito, ay siyang tinutupad. Ano ba kasing bibig mo, Ava? Masyadong palasagot. Inis na wika ni Ava sa kaniyang sarili sabay sampal sa kaniyang bibig. Samantala, agad namang tinawagan ng mami ni Ava ang caretaker ng bahay nila dati nang yumaon niyang asawa sa probinsya. Pinagawa nila ito dahil kapag nagbabakasyon sila sa probinsya noon, doon sila namamalagi. Pakilinis po ng bahay dyan, Aling Minda. Patitirhin ko muna ang anak ko dyan dahil hindi na tama ang ginagawa niya. Masyado na siyang nagiging pasaway. Sabi niya sa telepono. Sige po, Ma'am Ana. Kami na po ang bahala dito. Bantayin niyo na lang ang anak ko. Ako na po ang bahala sa inyo. Sabi ni Ana. Marami pong salamat. Ibinaba na ni Ana ang tawag kasabay ng malalim niyang paghinga. Ito na lang ang naiisip niyang paraan para magtino ang anak niya. Hiling niya na sana ay matutong magpahalaga sa pera at makontento si Ava sa kung ano ang meron siya. Lahat kasi ng pera ni Ava na bigay niya ay pinagbibili ng kung ano-anong luho, kahit na hindi naman niya ginagamit. Mahilig magsayang ng pera si Ava, dahil yun ang ginagawa niyang paghihiganti kay Ana. Hanggang ngayon kasi ay siya pa rin ang sinisisi nito sa pagkamatay ng daddy niya. Grabe ka talaga sa akin, Mami. Talagang magagawa mo ito sa akin? Galit na sabi ni Ava. Oo, nang matuto kang pahalagahan ng lahat ng bagay. Hindi porke mayaman ka, wagas ka na kung magsayang. Sige na, Mang Ben, umalis na kayo. Utos ni Ana, kaya naman mabilis na umalis ang sasakyan. Walang nagawa si Ava kundi ang maluha. Marami kasing bodyguard ang mami niya kaya hindi niya nagawang makatakas kanina. Iniisip pa lang niya na matutulog siya sa ibang bahay kung saan walang aircon ng kwarto at hindi maganda ang itsura ng bahay. Pakiramdam niya ay masusuka na siya. Marahas niyang pinahid ang luha niya. Sa isip niya, gagawa siya ng paraan para makaalis sa probinsyang pupuntahan niya. Nandito na po tayo, Ma'am Ava. Wika ni Mang Ben. Hapon na nang makarating sila sa probinsya, kung saan siya titira ng 3 buwan. Sa itsura pa lang ng bahay, halatang may kalumaan na ito, pero maganda ang pagkakadisenyo ng bahay. Pagkapasok niya sa loob, naamoy niya ang mabangong amoy. Maaliwalas ang bahay. Malalaki ang bintana kaya naman maliwanag sa loob at pasok ang sariwang hangin na nanggagaling sa labas. Dito po ang inyong kwarto, Ma'am Ava. Sabi ng matandang babae. Hindi umimik si Ava. Sinundan niya lang ang matandang babae. Hindi ganun kalaki ang magiging kwarto niya, pero malinis ito. Napangiti siya nang makita niya ang aircon. Mabuti naman at malinis ang bahay na to. At mabuti na rin may aircon sa kwarto ko. Hindi kasi ako nakakatulog ng mainit. Maarteng wika ni Ava. Talagang pinalinis ho ito ng mami ninyo para kahit papaano ay maging komportable kayo. Itong bahay na ito ay binili ng daddy mo noon dahil dito sila namamalagi kapag nagpupunta sila dito sa probinsya. May wifi ba dito? Yes, ma, mayroon na po. Unti-unti na ring umuunlad ang lugar na ito. Wala nga lang pong mga malls pa dito. Kapag nabuburi po kayo, pwede kayong lumabas para magpahangin. May mga duyan sa malalaking puno. Nakaka-relax pong tumambay sa ilalim ng puno. At kung nasawa na kayo, sa di kalayuan ay may dagat kung saan pwede kayong maligo. Tipid na ngumiti si Ava
at saka naupo sa gilid ng kama niya. Wala pang ang ilang oras na namamalagi siya dito ay gusto niyang bumalik sa Manila. Kapag nakakaramdam kasi siya ng pagka-bored, agad siyang pupunta sa malls at bibili ng kung ano-ano. O di kaya ay makikipagkita sa mga kaibigan niya at maggagala kung saan-saan. Letseng buhay to! Hindi ko yata makakayanang tumagal dito ng 3 buwan. Maktul niya, sabay higa sa kama. Kinabukasan, tanghali na nang nagising si Ava dahil napuyat siya sa kakapanood ng mga palabas. Mabuti na lang at nandyan si Aling Minda para pagsilbihan siya. Ang akala niya kasi ay siya lang ang titira at mag-aasikaso sa kanyang sarili sa bahay na ito. Matapos niyang kumain ay naisipan niyang lumabas. Sumakay siya sa duyan at nagsimulang iugoy ito. Sa di kalayuan, nakita niyang ilang babaeng nagtatawanan at sa gitna nila ay may isang lalaki. Ang haharot naman ng mga to. Mahinang bulong niya. Nakita niyang mukha ng lalaki. May itsura pa ito. Nakasuot ito ng damit kagaya ng mga magsasakang nagtatanim ng palay ngayon sa kanyang harapan. Ang gwapo mo talaga, Gabriel. Pwedeng pakis naman dyan. Maharot na wika ng babae. Napairap na lang si Ava habang nakatingin sa kanila. Itong lalaki? Feel na feel niya rin ang sinasabi sa kanya. Gwapong-gwapo rin sa sarili mas marami pang gwapo sa Manila. Mahinang usal niya. Patuloy pa rin sa paghahagikikan at pagtili ang mga babae, kaya mas lalong nairita si Ava. Tila nagulat si Ava nang mapatingin sa kaniyang lalaki. Nakangiti habang nakatingin sa kanya. Inis na inirapan ni Ava ang lalaki, sabay iwas ng tingin. Feeling gwapo ang putik, mukha namang unggoy. Bulong niya sa kanyang sarili, sabay iwas ng tingin. Nahiga na siya sa duyan dahil nakaramdam siya ng antok. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang damhin ang malamig na simoy ng sariwang hangin. Aling Minda, sino po yung babaeng nakita kong nakasakay sa duyan sa tapat ng bahay ninyo? Tanong ni Gabriel sa matandang babae. Si Ma'am Ava yon, ang mga magulang niyang may-ari ng bahay na yan. Sagot ni Aling Minda. Bakit po pala siya nandito? Hindi ko alam. Siguro pinagbakasyon ng mami niya para bisitahin kung okay pa tong bahay nila dito sa probinsya. Palusot ni Aling Minda. Ayaw niya kasing sabihin sa kahit na sino kung ano ang tunay na rason kung bakit nandito sa probinsya si Ava. Ayaw niya rin kasing mapahiya ang dalaga at ayaw niyang makialam sa buhay nito. Okay po. Mukha siyang suplada, pero ang ganda niya. Siya na yata ang pinakamagandang babaeng nakita ko dito. Wika ni Gabriel, sabay ngiti. Naku, huwag mong subukang harutin si Ma'am Ava dahil baka mapahiya ka lang doon. At isa pa, ayaw niya ng mga harutan na yan. Hindi siya madikit sa mga lalaki. Wika ni Aling Minda. Napangisi si Gabriel. Sa kagapuhang taglay niya, wala pang babae ang tumanggi sa kanya. Wala pang babae ang hindi napaibig sa kanya. Kaya naman bigla siyang naging interesado kay Ava. Ito lang kasi ang bukod tanging tumingin sa kanya ng masama at umira pa. Lahat kasi ng babae dito sa lugar nila ay madalas nagpapakyut kay Gabriel para lang mapansin niya. Matapos maligo ni Ava, sumilip siya sa malaking bintana ng bahay nila at saka nilang hapang sariwang hangin. Napapikit pa nga siya nang dumampi sa kaniyang balat ang malamig na simoy ng hangin. Psst! Rinig niyang sitsit sa baba. Pagkatingin niya, naroon si Gabriel. Nakangiting nakatingin sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Sa isip niya, mukhang unggoy ang lalaki na kulang sa pansin. Psst! Ganda! Hi! Ako pala si Gabriel. Anong pangalan mo? Wika ng lalaki. Mariing umirap si Ava. Sabay tingin sa lalaki. Oh, tapos? Anong pakialam ko sa'yo? Tinatanong ko ba ang pangalan mo? Kumamot ng ulo si Gabriel. Ang sungit mo naman. Gusto ko lang makipagkaibigan.
Asar nang ngumisi si Ava. Oh, talaga? Ayoko ng kaibigan. Napalunok si Gabriel. Sa isip niya, sumobra yata ang pagiging suplada ng babaeng nasa harapan niya. Ngayon lang kasi siya nasabihan ng ganito. Pakiramdam nga niya para siyang napahiya. Walang taong nabubuhay ng walang kaibigan. Hirit pa ni Gabriel. Inis na bumuntong hininga si Ava. Naiirita na siya sa lalaki dahil masyadong feeling close ito sa kanya. Siguro, akala ni Gabriel na nagagapuhan si Ava sa kanya, pero naiirita lang siya sa pagmumukha nito. Ha? Hotdog? Walang ganang sabi ni Ava, sabay alis mula sa bintana. Nagtungo na lang siya sa kanyang kwarto at nahiga. Pakiramdam niya, nasira ang magandang umaga niya dahil kay Gabriel. Sa kabilang banda, habang nagtatanim si Gabriel ng palay, ay hindi maalis sa isip niya ang mukha ni Ava. Napakaganda kasi ng dalaga, kaya lang ubod naman ng sungit. Pero hindi niya ito titigilan hanggat hindi napapalagay ang loob sa kanya ng dalaga. Kaya naman, pagkatapos niyang magtanim ng palay at tumulong sa kaniyang mga magulang sa pagpitas ng mga prutas, nagbihis siya ng pinakamaayos niyang damit at nagtungo sa kaibigan niyang si Miko. Nakapit bahay lang nila Aling Minda. Oh, bakit nandito ka? Anong mayroon? Magyayaya ka ba ng inuman? Tanong sa kanya ni Miko. Hindi. Gusto ko lang makita yung masungit na babae dyan. Yung si Ava. Sagot naman ni Gabriela. Loko, wag yun ang punteriyahin mo. Natatawang wika ni Miko. Nagtaka naman si Gabriela. Ha? Bakit naman? Basta, wag siya. Hindi siya basta-bastang babae. Iba siya. Basta ako, binalaan na kita ha? Tumango naman si Gabriela. Oo, akong bahala. Basta wag ka lang maingay dyan. Kunwari ikaw lang ang dinadalaw ko dito, ha? Mabilis namang tumango si Miko. Oo na, basta labas ako dyan. Nang makita ni Gabriel si Ava, malakas siyang tumawa para mapansin siya ng dalaga. Saglit lang siyang tinitigan ito at saka naupo na sa duyan. Hindi mapigilang maakit ni Gabriel sa makinis at maputing balat ni Ava. Hoy, yung laway mo, tutulo na. Pangasar sa kanya ni Miko. Tinawanan lang ni Gabriel ang kaibigan niya. Nag-iisip pa ako kung paano ako mapapansin ng babaeng to. Napakasuplada kasi. Alam mo kung ako sa'yo, tumigil ka na. Huwag mo nang ituloy pa kung anong plano mo. Sabi ni Miko sabay pasok sa loob ng bahay. Hi, Miss Ganda. Pwede ba ako makipagkwentuhan? Wika ni Gabriel nang makalapit siya kay Ava. Matalim siyang tiningnan ni Ava. Wala akong panahon sa kagaya mo. Kulang ka ba sa pansin? Sa dami ng babaeng pumapansin sa'yo, kinulang ka pa? Ew! Maarting wika ni Ava. Nakaramdam ng pagkainis si Gabriel. Hindi kasi siya sanay na ginaganito ng isang babae. Ano bang problema mo? Bakit ganyan ka kung magsalita sa akin? Mahinang natawa si Ava. Oh, napipikon ka na. Bakit? Ngayon ka lang ba nakaranas pagsungitan? Huwag ka kasing papansin dyan nang hindi ka masungitan. Inis na kumamot sa ulo si Gabriel. Alam mo, sa pagsusungit mong yan, tatanda ka ng maaga. Sayang, maganda ka pa naman. Oh, talaga? Ano namang pakialam mo? Inaano ka ba ng ganda ko? Pasimpleng nakuyom ni Gabriel ang kaniyang kamoo. Mukhang wala siyang laban sa sagutan kay Ava. Masyadong matabil ang dila kung magsalita. Kung marami lang tao dito ngayon, malamang ay pahiya na siya. Bahala ka nga dyan, ang sungit mo. Inis na sabi ni Gabriel. Whatever, monkey. Nanlaki ang mata ni Gabriel. Anong sinabi mo? Nginisian siya ni Ava. Monkey. Unggoy in Tagalog. Mukha ka kasing unggoy. Feeling guwapo ka pa.
Palibhasa kasi maraming babaeng humaharot sa'yo kaya siguro akala mo lahat ng babae magagapuhan sa'yo. Pinanlakihan niya ng mata si Ava. Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi ako mukhang unggoy. Napakagwapo ko naman para ikumpara mo sa unggoy. Mahinang pumalakpak si Ava, sabay ngisi. Oh, really? I'm not sure. Kasi sa nakikita ko ngayon, may unggoy na nagsasalita sa harapan ko ngayon. Inirapan pa siya ni Ava bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Gigil namang napasabunot si Gabriel sa sarili. Ito kasi ang unang beses na may nagsabi sa kaniyang mukha siyang unggoy at hindi niya matanggap yon. Isang linggo simula nang mamalagi si Ava sa bahay nila sa probinsya, pakiramdam niya ay biglang nawala ng kulay ang kaniyang buhay. Wala siyang ibang ginawa maghapon kundi ang matulog, tumambay sa labas, scroll up and down online at matulog na lang ulit. Ayaw naman kasi niyang makipag-usap sa mga tao dito dahil naaartihan siya sa mga kababaihan. Lahat ng ito kasi ay walang ibang ginawa kundi ang magpa-cute at humiyaw kapag nandyan si Gabriel. Naiirita siya sa ganon, na para kasing si Gabriel lang ang natitirang lalaki sa mundo kung sila ay makapag-react. Hello, magandang suplada, magandang araw sa'yo. Bati sa kanya ni Gabriel. Napairap sa hangin si Ava. Anong maganda ngayong araw kung nandito ka na naman? Magsasakang unggoy na walang ibang ginawa kundi ang magpapansin. Grabe ka naman talaga sa akin. Sinabing hindi nga ako unggoy. Oo, isang hamak na magsasaka lang ako pero gwapong magsasaka naman. Hirit pa ni Gabriel pero hindi umimik si Ava. Uy, pansinin mo naman ako. Ikaw na nga itong nilalapitan ko eh. Bakit ba ayaw mo akong pansinin? Hindi pa rin umimik si Ava. Pero hindi pa rin tumigil sa kasasalita si Gabriel. Talagang gusto niyang kausapin siya ng dalaga. Alam mo ikaw, sa sobrang pagiging suplada mo, wala nang lalaking magkakagusto sa'yo. Mahinang tumawa si Ava. Pala desisyon ka rin no? Paano mo naman nasabi yan? Hindi mo alam kung gaano karaming lalaki ang nagkakandara pa sa akin sa Maynila. At saka, ano bang pakialam ko kung walang magkagusto sa akin dito? Ayoko naman sa mga tao dito. Matigas na wika ni Ava. Napangiwi na lang si Gabriel. Wala talagang preno ang bunganga ni Ava kapag ito ay nagsasalita. Grabe ka naman sa mga tao dito. Anong gusto mong iparating? Tinasan siya ng kilay ni Ava. Wala naman akong gustong iparating. Wala naman akong pakialam kung walang taong magkagusto sa akin dito. At ikaw naman, bakit palagi mo ba akong ginugulo? Kulang ka na naman ba sa pansin? Hindi ka pa ba nabusog sa mga nagpapapansin sa iyong babae dyan? Masyado na yatang lumalaki ang ulo mo dahil akala mo, ikaw lang ang gwapo sa mundo. Napakamot ng ulo si Gabriel. Hindi naman ako ganun, no? At saka, hindi ko naman ginusto na magpapansin sila sa akin. Pero tuwang-tuwa ka naman. Walang ganang sabi ni Ava. Matagal niyang tinitigan si Ava sa mata habang si Ava naman ay walang emosyong nakatingin sa kanya. Agad na nag-iwas ng tingin si Gabriel dahil hindi niya kinakaya ang mga titig ni Ava para kasi itong tumutusok sa kaniyang kalooban. Hindi ka ba naboboring dito? Tanong sa kanya ni Gabriel. Ano ba sa tingin mo? Ang pangit dito. Walang mapaggalaan. Kung nasa Maynila lang sana ako ngayon, naggagala na ako kung saan-saan kasama ang mga kaibigan ko. Inis na sabi ni Ava, sabay buntong hininga. Alam ko na iba talagang buhay dito, at saka sa Maynila. Pero, sa totoo lang, masaya naman dito kung maa-appreciate mo ang paligid. At isa pa, kung gusto mong magliwaliw, pwede kitang samahan sa dagat. Maligo ka doon ngayon. Wika ni Gabriel habang nakangiti. Napaisip si Ava. Sa isang linggo niya dito ay hindi pa siya nakakapunta ng dagat. Sa totoo lang ay naaakit siyang pumunta doon dahil ang ganda at ang linaw ng tubig sa dagat na parang kay sarap maligo. Oh,
Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nagtatakang tanong sa kanya ni Gabriel. Baka kasi may gawin kang kakaiba sa akin kapag sumama ako sa'yo. Baka may gawin kang masama. Hindi pa naman katiwa-tiwala yung pagmumukha mo. Malakas na tumawa si Gabriel. Grabe talaga yung bunganga mo, no? Tapos iniisip mo pa ako na masama akong tao. Hoy, kilala ako ng mga tao dito at mabuti akong tao. Oo, kilala ka nga ng mga tao dito pero hindi naman kita kilala. Kaya hindi mo ako masisisi kung wala akong tiwala sa'yo. Mataray na sabi ni Ava. Hay naku, ewan ko sa'yo Ava. Ano, gusto mo bang samahan kita sa dagat? May mga nahuli akong isda tapos mga prutas at gulay. Magdadala na lang ako para may makain tayo. Bilis na, para hindi ka naman maboring dito. Bumuntong hininga si Ava bago nakapag-isip. Okay, sige. Pero yung damit mo ang dumi. Ang dugyot tingnan dahil puro putik. Tapos makikita nilang kasama kita? Umayos ka nga ng suot mo. Maarting sabi ni Ava. Napakamot naman ang ulo si Gabriela. Puro putik ang damit niya dahil kakatapos lang nilang magtanim ng palay. Tinulungan niya kasi ang mga magulang niya sa pagtatanim. O sige, babalikan na lang kita dito. Magbibihis lang ako tapos dadalhin ko yung mga pagkain. Masayang wika ni Gabriela. Okay. Tipid na sabi ni Ava at saka pumasok na sa loob ng bahay nila. Nagdala siya ng kanyang pamalit kapag natapos na siyang maligo sa dagat. Nagpahanda rin siya ng pagkain kay Aling Minda. Mabuti naman at naisipan mong pumunta sa dagat, sabi sa kanya ni Aling Minda. Opo, kasi nakakaboring talaga dito. Sa totoo lang, nagyaya kasi si Gabriel Daunggoy kaya yon naisipan kong sumama na lang para makapaglibang. Mahinang natawa si Aling Minda. Alam mo ba na ikaw lang ang babaeng nagsabi sa kanya na mukha siyang unggoy? Lahat ng kababaihan dito ay gwapong-gwapo sa kanya. Ngumiwi naman si Ava. Gwapo na siya niyan? Hindi ko lang sure, feeling gwapo siguro. Masasabi kong oo. Natawa na lamang si Aling Minda. Okay, sige. Nakahanda na ang pagkain mo. Okay lang ba sa'yo na ikaw nang magdala o sasamahan pa kita? Umiling si Ava. Ay hindi na po, kaya ko na po yan. Wika niya, sabay kuha ng pagkaing inihanda sa kanya. Ilang saglit pa ay tumawag na mula sa labas si Gabriel. Maayos na ang suot nito kahit simple lang. Umirap si Ava nang kindatan siya ng lalaki. Kahit na simple lang ang suot ni Gabriel, bumabagay naman ito sa kanya dahil sa kaniyang muka at makisig na pangangatawan. Saglit lang silang naglakad at nakarating na sila sa dagat. Mabuti na lamang at walang masyadong araw kaya hindi masakit sa balat. Sa lilim ng malaking puno, naglatag sila ng sapin at saka inilagay nila ang mga pagkaing dala nila. Pagkatapos ay nagtampisaw na sa dagat si Ava. Tuwang-tuwa siya habang naliligo. Ang ganda kasi ng dagat. Napakalinaw ng tubig at buhay na buhay. Ang buhangin naman ay kulay puti at pino. Malinis pa ang paligid. Marunong ka palang lumangoy, wika ni Gabriel nang magtampisaw na siya sa tubig. Anong akala mo sa akin? Walang alam sa paglangoy? Pagtataray ni Ava sa kanya. Ito naman, sinabi ko lang eh. Wika ni Gabriel sabay nguso. Huwag ka na kasing magsalita kung ayaw mong mabara palagi. Mukha ka lang kawawang nilalang. Sabi ni Ava sabay tawa. Napangiti na lang si Gabriel. Naisip niya na ayos lang pala na pagsungitan siya ni Ava dahil nakikita naman niya itong tumatawa at nakangiti. Mas lalo tuloy lumalala ang interes ni Gabriel para sa dalaga. Nang mapagod silang magtampisaw sa dagat, nagsimula na silang kumain. Ano yan? Takang tanong ni Ava. Tuyo, masarap yan. Isawsaw mo sa suka. Sabi ni Gabriel sabay kain. Ha? Tuyo? Iyon naman, ang baho niyan. Mukhang kadiri. Wika ni Ava habang nakangiwing nakatingin sa tuyo na nasa harapan niya.
Ang arte mo naman, masarap yan. Tikman mo kasi. Subukan mo naman ang mga ganyang pagkain. Masarap ang mga ganitong pagkain at mura lang. Bumuntong hininga si Ava, tsaka isinausaw sa suka na may bawang ang tuyo. Pagkatapos ay nagsimula na siyang kainin ito. Sa unang tikim ay hindi niya masyadong gusto ang lasa dahil maalat. Pero nang ibabad niya ito sa suka at muling kainin, naging maayos na ito sa panlasa niya. Okay naman pala. Mas okay ang lasa niya kapag nakababad sa suka. Sabi ni Ava at saka muling nagbabad ng tuyo sa suka. Diba? Sabi ko sa'yo masarap yan eh. Bakit hindi mo alam ang pagkain yan? Anak mayaman ka ba? Tanong ni Gabriel kay Ava, kaya napatingin siya sa lalaki. Huwag kang maingay ha? Huwag mong ipagkakalat. Mariing utos ni Ava sa kanya, sabay irap. Oo naman. Mabilis na tugon ni Gabriel. Mayaman talaga kami. Pinadala lang ako dito ni Mami para magtinuraw ako. Hindi naman ako bad girl. Hanggang ngayon kasi, kapag nakikita ko si Mami, hindi ko mapigilan ang sarili ko na sisihin siya sa pagkamatay ni Daddy. Wika ni Ava habang nakakunot ang noo. Nanlaki naman ang mga mata ni Gabriel. Kaya pala kutis mo pa lang. Masasabi ko ng mayaman ka. Pati ang mga suot mo ay branded. Nga pala, paano mo naman nasabi na si Mami mo ang may kasalanan ng pagkamatay ng Daddy mo? Inutusan niya kasi si Daddy na bumili ng luho niya. Tapos ayun, nadisgrasya si Daddy. Masaya ba ang Daddy mo nung sumunod siya sa utos ng Mami mo? Agad na tumugon si Ava. Wala talagang kasalanan ng Mami mo kung ganun. Kasi masayang sumunod ang Daddy mo. Ibig sabihin, gusto niyang mapasaya ang Mami mo kaya binili niya ang gusto nito. Sadyang hindi lang nila inaasahan na may disgrasyang mangyayari. Kung alaman nila yon, syempre hindi sila tutuloy. At sa tingin ko, masakit yon para sa Mami mo. At mas lalo pa niyang nasisisi tuloy ang sarili niya dahil siya ang sinisisi mo sa pagkawala ng Daddy mo. Mahabang paliwanag ni Gabriela. Natahimik si Ava at hindi na muling umimik pa. Napansin niyo ni Gabriel kaya pinitik niya ng mahina sa noo si Ava. Ano ba? Anong karapatan mong pitikin ako sa noo? Gigil na wika ni Ava. Huwag ka nang magalit. Huwag mo nang isipin yun. Ang mabuti pa, mag-enjoy ka na lang dito. Alam ko na hindi madali ang mawala ng magulang, kaya ka nagkakaganyan. Pero sana, huwag mong ikulong ang sarili mo sa kalungkutan. Dahil sigurado ako, hindi masaya ang Daddy mo na nakikita kang malungkot dito. Tipid na ngumiti si Ava. Tama si Gabriel. Palaging gusto ng Daddy niya na happy lang. Kaya nga, madalas na puro tawanan lang sila noon dahil mahilig magpatawa ang Daddy niya. Ayaw kasi ng Daddy niya na malungkot ang isang tao kaya pinapasaya niya ito. Matapos nilang kumaing dalawa, muling nagtungo sa dagat si Ava para maligo. Nagharutan silang dalawa sa tubig ni Gabriel. Naiinis pa nga si Ava sa lalaki dahil halos malunod siya kapag winiwiskan siya ng tubig nito sa muka. At nang magsawa silang maligo, nagpahinga muna sila at nagkwentuhan saglit. Doon, napansin ni Ava na masaya naman palang kausap si Gabriel. Humanda ka talaga sa akin, Gabriel, kapag pinagkalat mo dito na mayaman ako. Pananakot sa kanya ni Ava. Mahinang tumawa si Gabriel. Oo, hindi ko sasabihin. Huwag kang mag-alala. Basta ba, papansinin mo na ako, ha? Inirapan siya ni Ava. Oo na, basta huwag kang masyadong papansin dahil madalas na wala ako sa mood. Tinawanan lang siya ni Gabriel. Nga pala, may knock-knock ako sa'yo. Tinasan siya ng kilay ni Ava. Ang dami mo namang alam. Bilis na, knock-knock. Ngumuso si Ava. Who's there? Inday. Inday who? Inday, found a very special love in you. Pakantang wika ni Gabriel. Nalungkot ang mukha ni Ava. Ang corny mo? Okay, sige.
Next naman tayo. Knock-knock. Bumuntong hininga si Ava. Hi, Ewan. Who's there? Coca-Cola, lasagna. Coca-Cola, lasagna who? Tumiki muna si Gabriel. Coca-Cola, lasagna ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. May pagbirit pang kanta ni Gabriel. Hindi tuloy mapigilang matawa ni Ava. What the heck? Ang baduy mo! Natatawa tuloy ako sa'yo! At muling tumawa si Ava. Okay, next. Grabe ka, parang wala ka nang nagustuhan sa knock-knock ko ah. Bulyaw ni Gabriel. Wala talaga. Ang corny mo na baduy pa. Okay, next naman. Natatawang sabi ni Ava. Knock-knock. Who's there? Far I see you. Far I see you who? Nakangiting sabi ni Ava. Far I see you. Ang laban na to. Birit ni Gabriel. Humagalpak naman ng tawa si Ava dahil pumiyok si Gabriel sa dulo. Halos sumakit ng tiyan niya kakatawa. Hindi talaga siya natatawa sa mga knock-knock ni Gabriel. Natatawa siya kay Gabriel mismo dahil sa may pagbirit pang nalalaman. Ayoko na! Ang dami kong tawa sa'yo. Huwag ka nang bibirit next time kung pipiyo ka rin naman. Tumatawa pa ring wika ni Ava. Hala ka! Tawa ka ng tawa dyan, mamaya kabagan ka. Sabi ni Gabriel, sabay kamot sa ulo. Huminto na si Ava sa pagtawa dahil ang sakit na ng tiyan niya at namumula na ang mukha niya. Inayos niya ang kanyang sarili at saka nagpaalam muna na magbibihis. Ilang minuto ang lumipas, bumalik na si Ava. Hindi mapigilang mamangha ni Gabriel nang makita niyang nakasuot ng isang fitted dress si Ava na mahaba ngunit may hiwa sa gilid ng hita. Napakaganda ni Ava sa suot niyang yon. Halika na Gabriel, umuwi na tayo. Malapit nang mag-alas 6. May gagawin pa ako sa bahay eh. Okay, sige. Alanganing sagot ni Gabriel at saka nagligpit na. Nakatitig lang kasi siya kay Ava. Nang makauwi sila, nagpaalam na siya kay Ava. Kinawayan lang siya ni Ava at saka pumasok na sa loob ng bahay nila. Napangiti na lang si Gabriel. Ang ganda kasing pagmasdan ni Ava kanina habang tawa ito ng tawa. Pakiramdam tuloy ni Gabriel ay crush na niya ang dalaga. Sa sumunod pang mga araw, napapadalas na ang pag-uusap nila Ava at Gabriel. At kahit na madalas din siyang nasusungitan ni Ava, nasanay na rin siya. Hindi pa rin kasi nagbabago ang pagiging suplada at masungit ni Ava sa kanya. Sadyang natututunan lang siyang kausapin ni Ava. Hello sa'yo, magandang binibini. Bati ni Gabriel kay Ava. Kasalukuyang nagpapahangin sa duyan si Ava. Tiningnan ni Ava si Gabriel at saka ito inirapan. Natawa na lang si Gabriel. Nasanay na rin siya na palagi siyang iniirapan ni Ava. At ano na naman ang ginagawa mo dito? Istorbo ka na naman sa pagre-relax ko. Mataray na wika ni Ava sa kanya. May dala kong bukayo. Para sa'yo ito. Niluto ko ngayon lang. Tikman mo na. Sabi ni Gabriel, sabay abot sa kanya ng bukayo. Kumunot ang noo ni Ava. Bukayo? Ano yun? Buko ito na minatamis. Masarap ito. Pwede itong gawing panghimagas kapag kakatapos mo lang kumain ng malansang pagkain. Kinuha ni Ava ang bukayong inabot sa kanya ni Gabriel. Pagkatapos ay tinikman niya ito. Sa unang tikim niya pa lang ay nasarapan na siya. Lasang-lasa niya ang buko at hindi ito ganoon katamis. Nagustuhan ni Ava ang lasa ng bukayo. Kaya naman, muli siyang kumuha ng isa pa upang kainin ito. Anong masasabi mo? Masarap ba? Tanong sa kanya ni Gabriel. Ngumiti si Ava sabay tango. Oo, masarap siya. Mabuti naman at nagustuhan mo. Ito pa, nilagyan na kita sa Tupperware para kainin mo mamaya. Kinuha ni Ava ang Tupperware na may lamang bukayo. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Gabriel. Bakit walang ganito sa Maynila? Hindi ko alam na may mga ganito palang pagkain. Nagtatakang tanong ni Ava habang nakatingin sa hawak niyang bukayo.
Tumawa naman si Gabriel. Mayroong mga ganyan, loko. Imposibleng wala. Lalo na sa mga maliliit na tindahan sa tabi. Siguro hindi mo lang alam dahil kung ano-ano kasing pagkain ng mamahalin ang binibili mo eh. Umirap si Ava. Sa bagay, hindi naman kasi ako bumibili ng mga kung ano-anong pagkain sa tabi. Pero in fairness, masarap ang bukayong to. Magkano pala ito kapag binibenta? Muling kumain ng bukayo si Ava. Siguro nasa piso o 2. Ganoon lang ang presyo niyan kada isang piraso. Ah, okay. Mura lang pala siya. Masarap itong kainin kahit anumang oras. Mahilig pa naman kasi ako sa matatamis pero ang gusto ko ay yung hindi masyadong matamis talaga. May mga pagkain kasi na sobrang tamis kaya nakakasawa. Itong bukayo mo ay hindi masyadong matamis kaya masarap siya para sa akin. Sa susunod may lulutuin naman akong pagkain na hindi mo pa natitikman. Ipapatikim ko sa iyo ang mga pagkain simple lang pero masarap. Mga pagkain kahit hindi ganun kamahal pero masarap. Wika ni Gabriel, sabay ngiti. Agad namang tumango si Ava, sabay ngiti. Okay, sige. Gusto ko yan. Basta ayoko lang ng nakakadiri, ha? Baka mamaya, nakakadiring pagkain palang ipapakain mo sa akin. Tumawa si Gabriel. Loko, bakit naman kita papakainin ng ganong pagkain? Hindi ko gagawin yun. Baka sumakit pang tiyan mo dilagot pa ako. Pinanlakihan siya ng mata ni Ava. Talagang lagot ka sa akin. Sasapakin ko ang mukha mong unggoy. Kumamot naman ang ulo si Gabriel. Bakit pa palagi mo na lang akong sinasabihan na mukhang unggoy? Hindi ba ako gwapo sa paningin mo? Tumaas ang kilay ni Ava. Hindi. Sabihin na nating maitsura ka. Pero hindi ka talaga gwapo sa paningin ko eh. Sorry ha. Huwag ka sanang magagalit. Sinasabi ko lang ang opinion ko. Huwag sanang masaktan ng iyong damdamin. Yun kasi ang nakikita ng mata ko eh. Pangasar sa kanya ni Ava. Ngumuso si Gabriela. Grabe ka naman talaga sa akin. Pero ako, gandang-ganda ako sa'yo. Sambit niya kay Ava. Malakas namang tumawa si Ava, sabay irap. Malamang, maganda naman talaga akong tunay. At isa pa, walang inayo sa mukha ko. Talagang natural na ganda ko yan. Kasi 'di ba, uso yung mga nagpapaayos ng mukha. Kasi ako, talagang gifted kaya dapat lang na magandahan ka sa akin. Kinindatan pa siya ni Ava, sabay ngisi. Ang dami mo namang sinabi. Oo na, ikaw na ang pinakamaganda. Kaya lang, ikaw rin ang pinakasuplada at may pagkalaitera. Sabi ni Gabriel, sabay tawa ng mahina. Nagkibit balikat si Ava. Ay wala kang magagawa kung laitera ako. Nagsasabi lang naman ako kung ano ang para sa akin. Siya nga pala, balak mo bang sumama sa akin mamayang hapon sa bukid? Pag-iba ni Gabriel ng usapan. Ha? Bakit? Ano namang gagawin ko doon? Takang tanong naman ni Ava. Wala lang. Panoorin mo lang akong magpitas ng mga prutas tapos kain tayo. At para din makagala ka kahit papaano. Hindi naman malayo ang pupuntahan natin. Ngumuso si Ava at nag-iisip kung sasama ba siya kay Gabriel. Tinatamad kasi siyang kumilos ngayong araw. Bahala na, basta dumaan ka na lang dito mamaya. Sabi ni Ava sabay higa sa duyan. Okay, sige. Uuwi na muna ako sa amin dahil may aasikasuhin pa ako ngayong tanghali. Paalam sa kanya ng lalaki. Okay, sige. Tipid na wika ni Ava. Nang makaalis si Gabriel, ay ipinikit na ni Ava ang kaniyang mga mata. Madalas kasi na dito na siya natutulog sa duyan. Sariwa kasi ang hangin na talagang inaantok siya kapag nahiga na siya sa duyan. Hindi na nga niya napansin na hapon na pala. Nagulat na lamang siya nang may humaplos sa kaniyang buhok at nagpabalikwas sa kanya. Aray ko! Daing ni Gabriel nang biglang hawakan ng mahigpit ni Ava ang kamay niya. Buwisit ka naman kasi eh. Bakit mo kasi biglang hinaplos ang buhok ko? Inis na sabi ni Ava. Sorry na, huwag ka nang magalit. Ang ganda kasi ng buhok mo. Nga pala, kanina ka pa dito? Tumango si Ava. Oo, dito ako natulog. Nanlaki naman ang mata ni Gabriela. Ha? At bakit dito ka natutulog? Baka mamaya biglang maingkanto ka dyan. Tinawanan siya ni Ava.
Ano? Naniniwala ka sa mga ganyan? Oo, maraming engkanto dito dahil maraming puno, di ba? Baka magandahan sa'yo ang engkanto tapos magustuhan ka at dalhin ka sa kaharian nila. Muling natawa si Ava dahil sa pinagsasasabi sa kanya ni Gabriel. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi naman kasi totoo ang mga engkanto na yan at isa pa, ang tagal ko nang natutulog dito, wala namang engkantong nagpapakita sa akin. Wala naman akong engkantong napapanaginipan. Mga kwento lang ng matatanda yan. Loko, wag mo silang minamaliit dyan. Ikaw din. Inirapan niya si Gabriel. Ewan ko sa'yo, wag na nga nating pag-usapan yan. At bakit mo pala ako ginising? Ang sarap ng tulog ko eh. Bulyaw niya sa lalaki. Hapon na kaya? Sagot naman ni Gabriel. Ano naman kung hapon na? 3:00 pa lang talaga. Di ba nga sasama ka sa akin sa bukid? Titingnan mo kung mamitas ng mga prutas. Marami kaming tanim doon. May mangga, may santol, bayabas, papaya, at kung ano-ano. Tara, kain na, nang makagala ka rin. Yaya sa kanya ni Gabriela. Ngumaywi si Ava, sabay tayo. Okay, sige. Aayusin ko lang saglit ang sarili ko dahil kakagising ko lang. Magulo pa ang buhok ko kaya magintay ka dyan. Mabilis na wika ni Ava at saka pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Siguro nasa 30 minutos ang lumipas bago lumabas ng bahay si Ava. Nagpalit pala ito ng damit at naglagay ng kaunting make-up sa muka. Mas lalo tuloy gumanda si Ava. Pero iba pa rin ang pagiging maganda nito kahit wala itong makeup. Ang tagal mo naman, maktol ni Gabriela. Ano? Nagrereklamo ka? Di sana hindi ka na nag-intay pa dyan at umalis ka na lang, di ba? Kung natagalan ka dapat nauna ka na. Kumamot naman ang ulo si Gabriela. Kasi naman, maganda ka na pero nagpapaganda ka pa. Tumaas naman ang kilay ni Ava. Ano namang pakialam mo kung nagpapaganda pa ako? Wala kang karapatang pagbawalan ako dahil hindi mo naman ako pag-aari. Tumawa si Gabriela. Huwag kang mag-alala, Ava. Darating ang panahon na magiging akin ka. Humagalpak naman ng tawa si Ava. Alam mo, huwag kang masyadong mangarap ng mataas dahil kapag lumagapa ka, kawawa ka talaga. Iyak ka na lang. Napapailing na lamang si Gabriela at saka nagsimula na silang maglakad patungo sa bukid. Namitas ng mga prutas si Gabriel kagaya ng mangga, santol, bayabas, siniguelas at kung ano-ano pa. Nagbalat si Gabriel ng mangga at pagkatapos, binuksan niya ang bagoong na dala niya. Ang baho naman! Ano yan? Reklamo ni Ava nang maamoy niya ang bagoong. Hindi mo alam to? Bagoong ito. Masarap ito maging partner sa mangga. Sagot ni Gabriel. Hindi ko talaga alam yan dahil hindi pa naman ako nakakakain yan. Medyo maasim ang mangga, kaya isawsaw mo din sa bagoong ang mangga dahil matamis-tamis yung bagoong na niluto ko. Kumunot ang noo ni Ava. Bakit naman maasim tong mangga? Mani ba na siya? Manggang kalabaw kasi yan kaya maasim, pero masarap yan kapag hinog. Ang matamis kapag mani ba yung Indian mango. Tikman mo na, marami na akong nabalatan na mangga. Napalunok si Ava. Hindi ba to dirty? Maarting wika niya. Anong dirty dyan? Ako ang nagluto ng bagoong na yan kaya malinis at maayos yan. At saka kung madumi yan, di sana hindi na ako kakain, di ba? Bilisan mo na, tikman mo na. Kumuha ng isang hiwa ng mangga si Ava at pagkatapos ay isinawsaw niya sa bagoong. Nang matikman niya ang pinagsama ng lasa ng bagoong na matamis-tamis at mangga na maasim-asim, nanlaki ang mata niya. Ang sarap pala! Bagay yung lasa ng mangga at saka bagoong. Gusto ko na to! Masayang sabi ni Ava at saka muling kumuha ng mangga sabay sausaw sa bagoong. Oh, di ba masarap? Ang arte mo pa kanina. Sabi ni Gabriel sabay tawa. Inirapan niya ang lalaki. Masisisi mo ba ako kung ngayon lang ako nakatikim ng bagoong na yan? Hindi naman kasi ako hinahainan ni mami ng bagoong sa pagkain ko. Oo na, sige na, kumain ka na dyan. Putol ni Gabriel sa sasabihin pa ni Ava. Habang kumakain sila, napadaan ang kaibigan ni Gabriel na si Miko. Uy,
nandito pala kayong dalawa. Wika ni Miko sabay lapit sa kinaroroonan nila. Hello, Ma'am Ava. Sabi ni Miko nang bumaling siya kay Ava. Hello din sa'yo. Sabayan mo na kaming kumain ng mangga. Sabi naman ni Ava habang nakangiti. Tumabi naman si Miko kay Ava. Kaya naman napatingin doon si Gabriel. Bigla siyang nakaramdam ng inis. Kumakain ka pala ng bagoong, Ma'am Ava? Akala ko kasi hindi ka kumakain yan. Sabi ni Miko sabay kamot sa ulo. Ngayon ko lang ito natikman. Pinatikim sa akin ni Gabriel. Masarap pala ito kahit na medyo mabaho ang amoy. Ngayon lang ako kumain ng mangga na may kasamang bagoong. Ang hilig ko kasing isawsaw sa mangga ay asin na may sili. Muling kumuha ng mangga si Ava at nilagyan niya ito ng maraming bagoong. Ah, oo. Masarap din kasi yun. Hilig ko rin ng manggang asin na may sili. Ngumiti si Ava. Oh, talaga? Parehas pala tayo. Mas lalong nakaramdam ng inis si Gabriel dahil sa pagdating ni Miko. Para bang nawala siya bigla sa eksena. Sila Miko at Ava na lang kasi ang nag-uusap. Tumikim si Gabriel. Bakit ka pala nandito? Wala ka bang gagawin sa bahay niyo? Tanong ni Gabriel sa kaibigan niya. Ah, wala na. May pinuntahan lang kasi ako malapit dito. Tapos nag-shortcut na ako dito sa bukid. Sagot naman ni Miko. Tumango-tango si Gabriel. Ah, okay. Kumain ka na lang dyan at huwag kang masyadong madaldal dahil baka mabulunan ka. Makahulugang tumingin si Gabriel kay Miko. Habang si Miko naman ay napalunok at tila nakaramdam ng kakaiba sa titig ni Gabriel na pailalim. Kumunot naman ang noo ni Ava dahil hindi niya alam kung bakit yun ang nasabi ni Gabriel. Kumain ka pa, Miko. Marami pang mangga. May santol pa. Masarap ang niluto ni Gabriel na bagoong. Kumain naman si Miko ng mangga at isinawsaw ito sa bagoong. Ang sarap talaga ng luto mo, Gabriel. Solid. Puri ni Miko sa kaibigan. Okay, salamat. Pero wag mo masyadong ubusin dahil para kay Ava yan. Sabi ni Gabriel habang nagbabalat ng mangga. Natahimik naman si Miko. Naramdaman niya na parang ayaw ni Gabriel na nandito siya. Kaya naman bigla siyang tumayo. Ay, oo nga pala. Bigla kong naalala na may inutos pala sa akin si Mama. Palusot ni Miko sabay tingin kay Gabriel. Lihim namang napangiti si Gabriel. Ah, okay. Sige, ingat ka sa pag-uwi. Wika naman ni Ava. Salamat, Ma'am Ava. Sige, alis na ako, Gabriel. Alanganing ngumiti si Miko sabay tingin kay Gabriel. Tango lang ang sinagot sa kanya ni Gabriel at pagkatapos ay nagmamadaling naglakad palayo si Miko. Nagpatuloy naman sa pagkain ng mangga si Ava. Nakakaapat na mangga na siya at panglima na ang nasa kamay niya. Hoy, ang dami mo namang kinain na mangga. Baka sumakit ang tiyan mo niyan. Saway sa kanya ni Gabriel. Nanlaki ang mata ni Ava. Hala, oo nga. Last na to. Pero pwede bang bigyan mo ako ng mangga para may mauwi ako sa bahay? Nginitian siya ni Gabriel. Oo naman. Sige, pipitas pa ako. Ngumiti si Ava at saka inubos na ang manggang nasa kamay niya. Pumapak pa siya ng bagoong dahil nasarapan siya dito. Nga pala, close ba kayo ng kaibigan kong si Miko? Biglang tanong ni Gabriel. Umiling si Ava. Hindi, nagkakausap lang kasi inuutusan siya ni Aling Minda. Tapos ayun, binabati niya ako kaya pinapansin ko siya. Pero hindi naman matagal ang usap naming dalawa. Ah, okay. Pero hindi ka naman niya hinaharot? Hindi. Magalang pa nga siya eh. Ikaw lang naman ang humaharot sa akin. Malandi ka kasi. Sabi ni Ava. Natawa na lamang si Gabriel. Namitas muna siya ng mangga para kay Ava bago sila umuwi. Masaya si Gabriel dahil kahit papaano, nararamdaman niyang napapalagay na ang loob sa kanya ni Ava. At aaminin man niya, gusto na niya ito. Hindi dahil sa pisikal nitong anyo, kundi dahil sa pagiging suplada nito sa kanya. Nang makarating si Gabriel sa bahay nila, naabutan niya doon si Peachy, ang babaeng baliw na baliw sa kanya at walang ibang nais kundi ang makasal siya. Handa itong ibigay ang lahat para lang
pakasalan niya ito. "Hi, Gabriel," bati sa kanya ni Peachy. Hindi niya ito pinansin. "Gabriel, anak, nandito si Peachy. Mag-usap muna kayong dalawa," sabi ng mama niya. "Wala naman kaming dapat pag-usapan, ma. Hindi ko naman nobya ang babaeng yan," inis na sabi ni Gabriel. "Gabriel, ayusin mo ang pananalita mo," sigaw sa kanya ng papa niya. "Bakit, papa? Pipilitin niyo na naman akong pakasalan ng babaeng yan? Hindi ko naman mahal o kahit katiting na gusto. Nang dahil lang sa pera at lupa, sisirain niyo ang buhay ko na handa kayong hadlangan kung sino ang babaeng mamahalin ko." "Gabriel, anak, mabuting babae si Peachy. At isa pa, para din naman sa atin ito. Gusto mo ba na maging mahirap na lang tayo? Na mamatay na lang kami ng papa mo na hindi nakakaranas ng kaginhawahan?" Sabi naman ng mama niya. "Ma, ano ba? Tama ba yung sinasabi niyo? Maraming paraan para yumaman. Kaya nga ginagawa kong lahat para makapagbigay ako ng malaking halaga sa inyo. Para mabili niyo ang gusto niyo kahit na mapagod pa ako ng sobra. Kaya sana naman, huwag niyo kong piliting ikasal sa taong hindi ko naman gusto." Matalim na tinitigan ni Gabriel si Peachy bago lumabas ng kanilang bahay. Nagpatuloy pa rin sa pagiging malapit sina Ava at Gabriel. Kahit hindi naman aminin ni Ava sa kanyang sarili, unti-unti nang napapalagay ang loob niya para sa lalaki. "Hoy, anong ginagawa mo?" tanong ni Ava kay Gabriel. "Wala. Tinitingnan ko lang ang maganda mong muka," malambing na sabi ni Gabriel. Ngumiti si Ava. "At bakit mo naman ako tinitingnan? Baka naman malusaw ako sa paraan ng pagkakatitig mo sa akin. Kulang na lang kasi hubaran mo ko sa paraan ng pagkakatitig mo." Tumawa si Gabriel ng mahina. "Hoy, loko ka. Hindi ganun ang nasa isip ko. Hindi kita pinagnanasaan. Talagang nakatitig lang ako sa mukha mo dahil ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin." "Ay sus, ang dami mo namang sinabi. Siya nga pala, bakit ilang araw nang napapansin ko na parang palagi kang wala sa mood?" Bumuntong hininga si Gabriel. "Kasi, ang totoo niyan, ginugulo pa rin ako ng Peachy na yon. Siya yung babaeng baliw na baliw sa akin. Ino-offeran pa nga niya ng pera at lupa ang mga magulang ko para pakasalan ko siya." Biglang nakaramdam ng matinding inis si Ava. "Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yon. Masyadong desperada. Huwag kang magpapakasal doon," inis na sabi niya. "Oo, hindi talaga ako magpapakasal sa babaeng yun. Dahil ikaw ang gusto kong pakasalan," wika ni Gabriel sabay kindat kay Ava. Napakagatlabi si Ava sabay hampas sa braso ni Gabriel. "Ano ba, parang sira ulo eh," natatawang wika niya. "Sus, kunwari ka pa eh, kinikilig ka naman," pangaasar ni Gabriel. Malakas na tumawa si Ava. "Anong kinikilig ang pinagsasabi mo dyan?" Nakangusong sabi niya sabay irap kay Gabriel. "Humahaba nga ang uso mo eh. Ibig sabihin, kinikilig ka talaga sa akin." Sinundot ni Gabriel sa tagiliran si Ava. "Ano ba? Para ka namang timang eh." Hinampas muli ni Ava ang kaniyang braso. Pilyong umisi si Gabriel. "Ikaw ha? Kanina ka pa hampas ng hampas sa braso ko. Halatang gusto mong hawakan ng matigas kong braso. Pwede mo namang hawakan yan eh. Kahit nga yung ano ko pa ang hawakan mo, mas matigas yun." Nanlaki ang mata ni Ava sabay kurot kay Gabriel sa tagiliran. "Hoy! Anong pinagsasabi mo? Manyak! Naiinis na ako sa'yo ha?" Nakangiting sabi ni Ava. "Ah, okay. Naiinis ka sa kilig." Panunokso pa ni Gabriel. Mariing napapikit si Ava sabay kagat ng kanyang labi dahil pinipigilan niyang mapangiti. "Alam mo, isama mo na lang akong maglakad-lakad dito dahil naboboring na ako eh." Pag-iba ni Ava ng usapan. "Okay, sige. Tara, lakad tayo. Kaso dapat hawak kamay," sabi ni Gabriel. "Anong hawak kamay? Ayoko nga. Baka isipin pa nila magkasintahan tayo." "Okay, ayoko nang maglakad-lakad kasama ka," sabi ni Gabriel sabay talikod. Kumamot ng ulo si Ava. "Ano ba naman yan? Ang arte mo. Sige na nga. Kaso sa braso lang."
Nagkukunwaring naiinis na sabi ni Ava. Okay, sige. Gusto ko yan. Pasimpleng kinurot ni Ava sa tagiliran si Gabriel, pero humawak naman siya sa braso nito habang sila'y naglalakad. Sinusulit na ni Ava ang mga araw na magkasama sila ni Gabriel dahil ilang linggo na lang ay babalik na siya sa Maynila. Habang iniisip niyon, bigla siyang nalungkot. Pero naisip niya na pwede naman niyang puntahan dito si Gabriel. Masaya siya sa tuwing kasama niya si Gabriel at hindi niya ito nararamdaman sa mga naging boyfriend niya noon. Aminado naman si Ava na gusto niya na si Gabriel at marami siyang natututunan sa lalaki. Tinuruan siyang kumain ng mga pagkaing masarap pala kahit na sinasabi nilang pagkaing pang mahirap lang. Tinuruan din siya ni Gabriel kung paano magtanim ng palay, kung paano magtanim ng mga gulay at kung paano mamitas ng mga prutas at gulay. Masayang masaya si Ava dahil hindi na siya nakakaramdam ng pagkaboring sa lugar na ito. Simula nang mapalagay ang loob niya kay Gabriel. Hindi niya pa sinasabi kay Gabriel na aalis na siya dahil babalik din naman siya agad. Sabihin mo sa babaeng yun, tigil-tigilan ka niya, ha? Biglang sabi ni Ava habang naglalakad sila. Gusto ko ikaw na magsabi. Sabihin mo pag mamayari mo na ako. Nakangusong sabi ni Gabriel na parang bata. Umirap si Ava. Manahimik ka nga. Ikaw na. Umiling si Gabriel. Ayoko. Gusto ko ikaw na. Sabihin mo na nagmamahalan tayong dalawa. At sa'yo lang ako. Ayoko talaga sa babaeng yun. Hindi ko siya kayang makasama. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama at mamahalin ko ng buong puso. Todo pigil si Ava sa kanyang sarili na mapangiti dahil talagang kinikilig na siya. Kinurot niya sa pisngi si Gabriel. Ang cute mo talaga, peste. Manahimik ka na nga, puro kabanat. Kasinungalingan lang naman ang sinasabi mo. Anong kasinungalingan? Hindi mo ba nararamdaman na gusto kita? At simula nang lumapit ako sa iyo, wala nang babaeng humaharot sa akin dahil sinabihan ko sila na girlfriend na kita. Ano? Nanlaki ang mata ni Ava. Bakit mo naman sinabi yun? Para tumigil na sila. Para alam nila na sa'yo lang ako. Mariing pumikit si Ava sabay buntong hininga. Masyado na siyang kinikilig sa sinasabi ni Gabriela. Halika na nga, umuwi na tayo. Matutulog muna ako saglit. Palusot ni Ava. Hinatid naman siya ni Gabriel sa kanila. Nag-flying kiss pa ito bago umalis. Nagtatatalon at halos maglupasay naman si Ava sa kanyang kwarto dahil sa kilig. Dumating ang araw ng pag-alis ni Ava. Kaya naman, umaga pa lang ay niyaya na niya si Gabriel na maligo sila sa dagat. Tuwang-tuwa silang naghaharutan sa dagat at pagkatapos, mahigpit na niyakap ni Ava si Gabriel. Nagulat naman ang lalaki sa ginawa niya pero hinayaan na lang niya si Ava na siya ay yakapin. Hoy, ikaw, subukan mong mambabae dito, sasapakin ko talaga yung pagmumukha mo. Gigil na sabi sa kanya ni Ava. Napakamot naman ang ulo si Gabriel dahil hindi niya inaasahang sasabihin niyo ni Ava. Opo, hindi ako mambababae. Ikaw lang ang mahal ko kahit na wala pa talagang tayo. Okay? Huwag kang mag-alala dahil sa'yo lang ang puso't isipan at kaluluwa ko. Sabi ni Gabriel habang nakangiti. Very good. Siguraduhin mo lang talaga. Patay ka talaga sa akin kapag nalaman kong may hinaharot kang iba. Sabi ni Ava, sabay irap. Matapos nilang maligo sa dagat ay nagkwentuhan muna sila saglit bago kumain at pagkatapos ay nagpahinga lamang saglit sa ilalim ng malaking puno. Basta yung sinabi ko sa'yo ha, wala kang ibang babaeng dapat na lalandiin kundi ako lang. Babasagin ko talaga yung mukha mo. Tandaan mo yan. Matalim siyang tinitigan ni Ava matapos niyang sabihin yon. Natawa na lang si Gabriela. Opo, maniwala ka sa akin. Ikaw lang talaga at wala ng iba. Ngumisi si Ava. At pagkatapos ay bigla na lamang niyang hinalikan sa labi si Gabriel. Nanlaki ang mata ni Gabriel sa gulat. Kinindatan pa siya ni Ava bago mabilis na tumakbo papalayo. Natulala na lamang si Gabriel
at saka napahawak sa kanyang labi. Ilang minuto ang lumipas ay napakamot na lamang si Gabriel sa kanyang ulo habang nakahawak pa rin sa kanyang labi. Dinadama niya ang halik ni Ava sa kanya. Samantala, mabilis namang kumilos si Ava. Pinipigilan niyang umiyak dahil nalulungkot siya sa kanyang pag-alis. "Bilisan na po natin," wika niya sa kanyang driver nang makasakay siya sa sasakyan. Lumingon muna siya saglit upang makita si Gabriel at nang makita niya ang lalaki na naglalakad patungo sa bahay nila, agad na siyang tumalikod at sinabihan ng driver niya na bilisan ang pagpapatakbo. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ni Gabriel na yun na pala ang araw na aalis si Ava. Kaya pala siya hinalikan nito sa labi para magsilbing paalam sa kanya ni Ava. Nanlulumong napaupo si Gabriel sa duyan. "Bakit hindi niya sinabi sa akin na aalis na pala siya ngayong araw?" tanong niya kay Aling Minda. "Dahil ayaw niyang maghabol ka sa kanya. Ayaw niyang umiyak pa sa harapan mo," sabi naman ng matanda. "Pero nalulungkot na ako at nasasaktan ako sa bigla niyang pag-alis. Hindi na po ba siya babalik?" Halos mangiyak-ngiyak na sabi ni Gabriela. "Hindi ko alam eh. Pero sa tingin ko naman, gusto ka ni Ma'am Ava kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Malay mo, hindi ba? Bumalik siya kaagad." Nakuyom ni Gabriel ang kaniyang kamao. Ang bigat ng dibdib niya. Gusto niyang umasa na babalikan siya ni Ava pero naiisip pa rin niya na maaaring hindi na siya balikan nito dahil napakaraming mas gwapong lalaki at mayaman ang nag-iintay kay Ava sa Maynila. Mabilis namang nakauwi si Ava sa Maynila at nang makarating siya doon, ikunento niya sa kanyang ina ang mga nangyari sa pagtira niya sa probinsya. Napangiti naman si Ana dahil malaki ang naging pagbabago ng kanyang anak at marami pa itong natutunan. "Mami, parang gusto ko nang doon na lang po ako sa probinsya tumira. Maganda naman yung bahay natin doon eh," sabi ni Ava sa kanya. "Sigurado ka ba, anak?" tanong naman ni Ana. Mabilis na tumango si Ava. "Opo, at saka gusto kong balikan ng lalaking sa tingin ko ay mahal ko na. Gusto kong makasama siya, Mami." Tumaas ang kilay ni Ana habang nakangiti. "At sino naman ang lalaking yon? At ano ang kanyang trabaho?" "Siya po si Gabriel, na isang magsasaka. Siya ang nagturo ng lahat sa akin, kung paano magpahalaga sa mga bagay, kung paano kumilos sa bahay, at saka kahit na isang magsasaka lang siya, nakikita ko kung paano siya magtrabaho, kung paano siya kumilos upang magkaroon ng sapat na halaga na maibibigay niya para sa kanyang pamilya. Dahil doon naisip ko na isa siyang mabuting tao at napakasipag niya, na kahit pagod na siya, patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho." Napangiti na lamang si Ana at saka niyakap ang kaniyang anak. "Proud ako sa iyo, anak, dahil nagbago ka na. At saka nagulat nga ako dahil ayos lang sa'yo na isang magsasaka lang ang lalaking mahal mo. Kasi nga, di ba dati ayaw mo sa mga ganong klaseng lalaki?" Alanganing napangiti si Ava. "Opo, pero dati pa yon. Ngayon nagbago na ako at nagpapasalamat ako kay Gabriel dahil tinuruan niya ako kung paano magpahalaga sa bawat bagay at maging mapagkumbaba." "Mabuti naman kung ganun, anak. Okay, sige. Bukas na bukas ay babalikan agad sa probinsya natin. Magpapadala na lang ako ng mga tauhan doon para ayusin na din ang bahay na titirahan mo. Para mapinturahan at mapalitan ng mga gamit ng bago. At saka, lalagyan ko na rin ng malaking halaga ang account mo. Pahalagan mo sana ito at huwag ka nang bumili ng kung ano-ano na hindi mo naman gagamitin." Mabilis namang tumango si Ava. "Opo, Mami. Marami pong salamat." Niyakap ni Ana ng mahigpit ang kaniyang anak, sabay haplos sa buhok nito. Samantala, hindi mapigilan ni Gabriel na umiyak. Ngayon lamang siya nasaktan ng ganito sa isang babae, dahil ngayon lang siya umibig ng totoo. "Uy, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak dyan?" tanong ni Miko sa kanya. Pinunasan ni Gabriel ang luha niya. "Malamang, nasasaktan ako sa biglang pag-alis ni Ava." Mahinang saad niya. "Huwag kang mag-alala dahil babalik yun. Magtiwala ka lang," sabi ni Miko, sabay ngiti. "Paano mo naman nasabing babalikan niya ako?
At saka napakaraming gwapo at mayamang lalaki sa Maynila. Sigurado akong nagpapapansin na sila kay Ava. Tumawa naman si Miko. Alam mo pre, itulog mo na lang yan. Gabing-gabi na eh. Basta magtiwala ka kay Ma'am Ava. At saka, alam naman namin ni Aling Minda na gusto ka na rin niya. Pinipigilan niya lang siguro ang sarili niya para magtiwala ka. Babalikan ka ni Ma'am Ava. Marahan na lang na tumango si Gabriela. Dahil sa sinabing yun ni Miko, mas lalo siyang nagkaroon ng pag-asa na siya ay babalikan ni Ava. Kinabukasan, nagulat na lamang si Gabriel paglabas niya ng kwarto niya. Nakita niya ang mga magulang ni Peachy, kasama na ang babae. Anong ginagawa niyo dito? Inis na sabi niya. Anak, nandito sila upang mamanhikan. Sabi ng mama ni Gabriel. Ha? Ano? Mamamanhikan siya? Masyado na siyang nagiging desperada. Gabriel! Sigaw ng papa niya. Babasagin ko na yung bunganga mo. Sige pa, okay lang sa akin na basagin niyo ng bunganga ko pero hindi ako magpapakasal sa babaeng yan. Bakit niyo ba ako pinipilit sa kanya? Hindi niyo ba maintindihan na ayaw ko sa babaeng yan? Gigil na sabi ni Gabriel. Bakit ka ba ganyan sa akin, Gabriel? Tanong ni Peachy sa kanya. Wala naman akong ibang hiling kundi ang mahalin ka at mahalin mo ko. Pinapangako ko sa'yo na magiging maligaya ka sa piling ko. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo basta pakasalan mo lang ako. Dahil ikaw ang lalaking nakikita ko na nababagay sa akin. Ikaw ang lalaking itinadhana para sa akin. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Peachy. Nagsalubong ang kilay ni Gabriel. Paano mo naman nasabi yan? May ibang babae na nababagay para sa akin at babalikan niya ako. At sino? Si Ava ba? Ano namang mapapala mo sa babaeng yun? Ubod ng suplada at mukhang wala pang alam. Feeling mayaman lang. Sabi naman ng kanyang papa. Huwag mong pagsalita ng ganyan si Ava dahil hindi mo siya kilala. Hindi mo alam ang pagkatao niya. At ikaw, alam mo ba ang pagkatao niya? Asar na wika ng papa niya. Oo, kilalang kilala ko si Ava. Matapang na sabi ni Gabriel. Pagbigyan mo na sana ang hiling ng anak ko na magpakasal kayo, Gabriel. Handa naman kaming suportahan kayong dalawa. Subukan niyo muna kahit siguro 5 taon o 3 taon na magsama kayo. At kung hindi pa rin talaga nagbago ang nararamdaman mo para sa anak namin, na talagang hindi mo siya magagawang mahalin, payag naman kami na makipaghiwalay ka sa kanya eh. Basta subukan niyo muna. Sabi ng papa ni Peachy. Gustong matawa ni Gabriel dahil masyadong suportado ang mga magulang ni Peachy sa kalokohan niya. Masyado nilang ini-spoiled ang anak nila. Oo nga Gabriel, hayaan mo na patunayan sa'yo ng anak namin na mahal ka niya. Dagdag pa ng mama ni Peachy. Hindi po, hindi ko talaga gusto ang anak niyo. Kaya sana naman, huwag niyo nang ipagpumilit ang anak niyo sa akin. Matigas na wika ni Gabriel. Magsasalita pa sana ang papa ni Peachy nang biglang may malakas na bumusina mula sa labas ng bahay nila Gabriel. Kaagad namang lumabas ng bahay si Gabriel. Isang magarang sasakyan ang tumambad sa kanya at mayroong mga lalaki na nakasuot ng tuksido ang nasa paligid ng sasakyan. Binuksan ng isang lalaki ang pinto ng sasakyan at pagkatapos lumabas mula roon si Ava. Napakaganda nito at base na rin sa suot ng dalaga, masasabi niyang napakayaman nga talaga nito. Kamusta, mahal ko? Nakangising sabi ni Ava. Nagbalik ka! Malakas na sigaw ni Gabriel sabay yakap ng mahigpit kay Ava. Oo naman, pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo na aalis ako kasi ayokong maghabol ka pa at maging komplikado ang lahat. Pero huwag kang mag-alala dahil dito na ako titira. Pumayag si Mami na dito ako. Nanlaki ang mata ni Gabriel sa tuwa. Talaga? Magkakasama na tayong dalawa? Marahang tumango si Ava. Oo, pero syempre, dapat ligawan mo muna ako. Mabilis namang tumango si Gabriel. Oo ba, kahit sobrang tagal ng panliligaw pa yan. Ayos lang, basta sagutin mo ako. Natatawang sabi ni Gabriel. Siya ba si Ava?
Nanlalaking matang tanong ng ina ni Gabriel. Yes, ako nga po. Kagagaling ko lang sa Maynila at pinuntahan ko na dito si Gabriel. Dito na kasi ako titira dahil pumayag ng mami ko. Siya nga po pala, ipapaalam ko lang po sa inyo na anak ako ni Mrs. Ana de la Torre. Ang may-ari ng malalaking sakahan dito, pati na rin mga naglalakihang negosyo dito sa probinsya at Maynila. Halos lumuwa ang mga mata ng mga magulang ni Gabriel. Kilala kasi nila kung sino ang ina ni Ava na si Ana. Napakabuti nito sa mga magsasaka. Sa tuwing pupunta si Ana sa probinsya, wala itong ibang ginawa kundi ang magbigay ng kung ano-ano sa kanilang mga magsasaka. Napakamatulungin ng ina ni Ava. Patawad, Ma'am Ava! Halos maiyak na wika ng ina ni Gabriel. Kumunot naman ang noo ni Ava. Bakit naman po kayo humihingi ng tawad? Nagkatinginan ang mga magulang ni Gabriel. Patawad kung hinahadlangan kong mahalin ka ni Gabriel. Wika ng ama ni Gabriel. Ayos lang po. Huwag niyo na po yung isipin pa. Sabi ni Ava sabay baling kay Peachy na matalim na nakatingin sa kanya. Mawalang galang na sa'yo, Peachy. Hindi maaaring ikasal sa'yo si Gabriel dahil sa akin lang siya ikakasal. Ako ang mahal niya, kaya kung pwede ba ay huwag mo nang ipagsiksikan ng sarili mo sa kanya. Akin lang si Gabriel. Matapang na sabi ni Ava. Napaluhan na lamang si Peachy tsaka nagmamadaling nagtungo sa sasakyan nila. Natawa na lamang si Ava sabay baling kay Gabriel. Muli siyang niyakap ni Gabriel at pagkatapos humingi naman ng tawad ang mga magulang ni Gabriel kay Ava dahil sa mga nasabi nito. Lumipas ang ilang buwan. Si Ava nang humawak ng mga negosyo ng kanyang ina dito sa probinsya. Tinuruan siya ng kanyang ina kung paano ito papatakbuhin. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya ni Ana dito sa probinsya upang ma-check kung ano na ang kalagayan niya. Tuwang-tuwa naman ang mga magsasaka kay Ava dahil napakabuti niya sa mga ito. Natuto na ring magtanim ng palay si Ava dahil sumasama siya kay Gabriel sa tuwing nagtatanim ito. Alam mo, Gabriel, hindi mo na kailangang magtrabaho kasi may pera naman ako eh. Ako nang bahala sa lahat. Wika ni Ava. Umiling si Gabriel. Hindi naman kita minahal dahil sa yaman mo eh. Minahal kita bilang ikaw, kaya sana hayaan mo kong patunayan ang sarili ko sa'yo. Napapatunayan kong minahal kita nang walang inaasam na kayamanan mula sa'yo. Hayaan mo kong kumilos para pa rin sa sarili dahil gusto ko na umangat ako sa buhay na ako mismo ang gumagawa para sa sarili ko. Napangiti naman si Ava. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin sa kanya ni Gabriel. Alam naman niya na hindi siya minahal ng lalaki dahil sa yamang mayroon siya. Dahil kung una pa lang, iyon ang habol sa kanya ni Gabriel. Matagal na sana itong nanghingi ng kung ano-ano sa kanya. Pero hindi ganun si Gabriel at mas pinatunayan lang nito sa kanya na mahal siya nito. Lumipas pa ang 1 taon. Naging magkasintahan ng talagang tunay sina Ava at Gabriel. Masayang masaya si Gabriel dahil minahal siya ng babaeng akala niya ay hindi siya magagawang mahalin. Dati talaga, akala ko hindi mo ako magugustuhan kasi ang yaman-yaman mo. Tapos ako, isang hamak na magsasaka lang. Napakalayo ng agwat ng estado natin sa buhay. Hinawakan ni Ava ang pisngi ni Gabriel. Kahit ako rin naman, hindi ko inaasahang mamahalin kita eh. Pero nakuha mo ang loob ko dahil sa pagiging mabuti mo at ipinakita mo sa akin na karapat dapat kang mahalin. Kaya naman wala akong pakialam kung ano man ang estado mo sa buhay, okay? Kaya sana, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Hindi nasusukat ang pagmamahal ng tao sa kayamanan na mayroon siya. Kahit na mayaman ako at mahirap ka man, hindi hadlang yun para mag-ibigan ng dalawang tao. Kaya ikaw, huwag mong maliitin ang sarili mo dahil kahit ganyan ka, marami kang nagagawa, marami kang pwedeng gawin at mapatunayan sa akin. Malawak na ngumiti si Gabriel at pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilapit ang kaniyang muka kay Ava. Marahan niya itong hinalikan.
Halik na puno ng pagmamahal na tila ba dinadala sa alapaap silang dalawa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, napangiti na lamang si Ava. I love you, mahal ko. Malambing na wika ni Ava. I love you too, mahal ko. Ipangako mo sana sa akin na hinding-hindi mo ko iiwan, ha? Mabilis naman na tumango si Ava. Oo naman, bakit naman kita iiwan? Wala lang, kasi syempre, ang dami-daming mas gwapo pa dyan kaysa sa akin na nagkakandara pa sa'yo. Mahina namang tumawa si Ava. At ano namang pakailam ko sa kanila? Ikaw ang mahal ko kaya wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ngumuso si Gabriel. Okay, sige na nga. Mahigpit na niyakap ni Ava si Gabriel at ipinadama sa lalaki kung gaano niya ito kamahal. 2 taon pa ang lumipas, nalaman na lang ni Ava na siya ay nagdadalang tao na. Tuwang-tuwa naman si Gabriel nang malaman niya yon. Pagkatapos ay agad silang nagpakasal. Namuhay sila ng matiwasay at puno ng pagmamahal. Tunay na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa estado ng buhay. Dahil kung ang dalawang tao ay tunay na nagmamahalan, walang kahit na anong makakahadlang pa rito. At patunay na nga rito ang pag-iibigan ni Ava at Gabriel. Pinatunayan na rin sa atin ni Gabriel na huwag iasa sa ibang tao ang pag-unlad ng ating sarili. Dahil mas maganda pa din na pagsumikapan mo ang iyong sariling tagumpay. Sana ay nagustuhan niyo po ang kwentong ibinahagi ko sa inyo at may napulot kayong aral. Ito po si Inday Series at lubos akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa muli. Wakas.